lumang tugtugin na katanungan mula sa ibang sekta. Mga Katoliko, maglatag kayo ng letra por letra tungkol sa Christmas Day at December 25. Mabasa ba sa Biblia? Ang sagot po, napakasimple. Ang letra por letra ay matatagpuan po natin sa kalendaryo. December 25 at Christmas Day. Yan po ang pinakasimpleng sagot natin mga kapatid. Ngunit sa katunayan, based on facts, historical, and scriptural theology. Dito tayo sa historical mga kapatid. May koneksyon po ito sa kapistahan o Jewish Festival of Tabernacle, Sukkot, and also Jewish New Year, Rosh Hashanah. Ito po ang month of Tishri sa Hebreo calendar. Sa Gregorian calendar naman ay month of September. Meron po itong koneksyon sa pag-announce ng anghel kay Sakaraya nung si Sakaraya ay nag-insenso sa templo. At doon nag-umpisang nabuntis si Elizabeth. And during the visitation of Mary to Elizabeth na mabasa natin sa Biblia, Luke chapter 1 verse 36 nakasaad doon. And she is now in her 6th month. Ayan mga kapatid. Ika-6 na buwan sa pagbubuntis ni Elizabeth kay John the Baptist na bumisita si Mother Mary at si Mother Mary po dyan ay buntis din. So atin pong ikwenta mula September, October, November, December, January, February, March. 6 months na ang tiyan ni Elizabeth. Bumisita si Maria. At kwintahin natin dito sa April, isang buwan. April, May, June, July, August, September, October, November, December. Tamang-tama ipinanganak si Jesus sa month of December based on scriptural theology. At dagdag pa po nito mga kapatid, based on the calculation of the death of Herod and Roman census, it was around 4 to 6 BC na nangyayari ang buwan ng Tishri sa Hebreo calendar at September naman sa Gregorian calendar na mga pangyayari na maikunik natin sa pagbuntis ni Elizabeth month of Tishri at pagka 6 months, nagbuntis na naman si Mother Mary. So yan po ang calculation natin na meron pong siyang proof based on facts, historical, and scriptural theology. Hindi po basta-basta ang mga Catholic theologians, College of Bishop na mag-discern sa mga calculation tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, simpleng sagot, huwag niyong kalimutan, letra por letra, kalendaryo. Ngunit, nakasaad naman sa John chapter 21 verse 25 na kung isulat lahat ng mga ginagawa ni Jesus sa Biblia, maging ang buong mundo, hindi magkasya nito. Kaya yan po ang ating argumento tungkol sa Christmas Day, na kung saan tayong mga Katoliko, we are joyfully celebrating the birth date of our Lord Jesus Christ. Nag-Noche Buena tayo, nagluto tayo ng kahit anong mga masasarap na pagkain dahil sign po yan ng love, joy, peace, and forgiveness. Samantalang itong ating mga mahal na taga-ibang sekta, laging naghahanap ng mali, laging naghahanap ng letra por letra. Paano ba maintindihan yung letra por letra, A, B, C, D, F, G? Nako, napakamalayo yan sa katotohanan mga kapatid. Kaya huwag kayong magpalinlang kasi ang kanilang mga katanungan ay pawang mga trick lamang, panlilin lang upang malaso ng ating isipan at mailayo tayo mula sa dalisay na pananampalataya kay Kristo. Kaya tayo pong lahat ng mga Katoliko, let's enjoy the Christmas celebration. Bigyan din natin sila ng mga pagkain kasi handa naman silang tatanggap. Tatanggap nga sila ng Christmas gift, Christmas bonus. At sila pa din yung
magdadala ng mga pagkain, bring house sa bahay. Ayan, nangangaruling din sila. So, parang nakakatawa ang kanilang mga pag-upos sa ating Christmas. Ngunit sila din ay matakaw din kumain sa mga pagkain. So, wag niyong, yung sinasabi kong matakaw, pati kami mga Katoliko, matakaw din, no? Wag masyadong masaktan mga taga-ibang sekta. Nagsasabi lang po ako sa katotohanan kasi matagal nyo na po yang binabato sa amin. Kaya heto lang din ako, nagpapahayag ng buong katotohanan bilang dipinsa naming mga Katoliko. Yan. Joy to the world, the Lord is come.